Ngayon ay nabunyag na ang buong katotohanan na pilit itinago ng Kremlin. Ngayong araw, lumabas ang detalye tungkol sa tangkang pag-atake kay General Lieutenant Vladimir Alexeyev, unang kinatawan ng punong tagapamahala ng pangunahing tanggapan ng Russian General Staff. Ibinunyag ng Federal Security Service ngayong araw na inaresto nila sa United Arab Emirates ang isa sa mga sangkot sa tangkang pagpatay kay Alexeyev at siya ay isang mamamayan ng Russia. Tinukoy siya ng Federal Security Service bilang mismong tagapagpatupad ng tangkang pagpatay at isa pang kasabwat ay naaresto na rin sa Moscow. Inanunsyo rin nila na may babaeng pinaghihinalaan sa tangkang pagpatay na nagpunta o tumakas sa Ukraine. At ngayon, sinabi ng Federal Security Service na ang naaresto sa Emirates na gunman ay dumating mula sa Ukraine at kumilos ayon sa utos ng mga Ukrainian na ahensya ng seguridad. Siyempre, paano pa nga ba? Pero biglang lumitaw ang mga hindi inaasahang detalye. Ang naaresto sa Moscow na kasabwat ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng Federal Security Service na gumagawa ng mga kagamitan para sa paniniktik. Isang hindi inaasahang pag-ikot ng mga pangyayari. Ngayon, mismong mga kanluraning ahensya ng seguridad ang nagsasabing duda sila sa pagkakasangkot ng Ukraine. Mas malamang na panloob na alitan ito. Heto pa, isa pang pag-ikot ng kwento. Ikinokonekta si Alexeyev sa pagsupil ng pag-aalsa ni Prigozhin noong 2023. Sige, pag-usapan natin ang buong kwento na ito ngayon. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. Pag-usapan natin. Sa United Arab Emirates, inaresto ang isa sa sangkot sa tangkang pagpatay kay Lieutenant General Vladimir Alexeyev, unang Deputy Chief ng pangunahing tanggapan ng Russian General Staff. Ayon sa Federal Security Service ng Russian Federation, ang pinaghihinalaan ay isang mamamayang Ruso na ipinanganak noong 1960. Itinuturing siya ng Federal Security Service bilang mismong tagapagpatupad ng krimen. Ayon sa datos ng Komite ng Investigasyon, siya ay tubong Ternopil Oblast na dumating sa Moscow noong katapusan ng Disyembre 2025 sa utos ng espesyal na serbisyo ng Ukraine. Kumusta? Alamat ito? Hindi lang siya Ukrainian, galing pa siya sa kanlurang Ukraine kung saan nakatira ang mga tunay na banderovite. Kalaunan, naglabas ang Federal Security Service ng video mula sa mga surveillance camera na nagpapakita kung gaano katanga ang pagkilos ng mga nagtangkang pumatay. Parang sinadya talaga nilang gawin ang lahat para hindi mahirapan ang mga kasamahan mula sa Federal Security Service na hanapin ang lahat. Sa mga larawan, itinago ng pinaghihinalaang mamamatay tao ang baril sa niebe at umalis gamit ang pampublikong transportasyon. Nilinaw ng Komite ng Investigasyon na may natagpuang Makarov na baril na may silencer at 3 bala sa lugar. O siya, panoorin natin sabay ang video na ito. Pero ang pinakakapanabik ay magsisimula pa lang. Dagdag pa ng Federal Security Service, natukoy pa nila ang 2 pang kasabwat sa krimen. Isa sa kanila ay si Viktor Basin, isang Ruso na ipinanganak noong 1950 na aresto sa Moscow. Ang isa pang kasabwat,
Si Zinaida Serebritskaya na 55 taong gulang ay tumakas papuntang Ukraine. At dito, nakakaintriga malaman saang eksaktong bahagi ng hangganan ng Russia at Ukraine dumaan si Zinaida Serebritskaya papuntang Ukraine. Kung tama, halos lahat ng hangganan ay may labanan o tropa mula sa magkabilang panig. Nakakaintrigang tanong. Pero balikan natin si Viktor Vasin na naaresto sa Moscow. Ayon sa ulat, si Vasin ay nagnenegosyo sa Moscow at sa Altai. Kinasuhan siya ng tangkang pagpatay sa isang sundalo at ilegal na pagdadala ng baril. Pero ang pinakakapansin-pansin dito, ayon sa mamamahayag at investigador ng Bellingcat na si Krista Groseva, si Viktor Vasin ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng Federal Security Service na gumagawa ng mga kagamitan para sa paniniktik. Narito ang sipi mula kay Groseva. Inanunsyo ng Federal Security Service ang pag-aresto ng 2 Ruso na posibleng sangkot sa tangkang pagpatay kay General Alexeyev. Isa sa kanila, isang 66 anyos na ipinanganak sa Ukraine ay naaresto sa Dubai at ang isa pa, 67 anyos. Si Viktor Vasin ay empleyado ng Federal Security Service ng Russia na gumagawa ng kagamitang panmanman. Isang hindi inaasahang pangyayari. At dito, hindi mo na kailangang maging isang super investigador para sa mga bukas na datos upang makita ang impormasyon na si Viktor Vasin ay nagtrabaho bilang pangunahing eksperto sa National Telecommunications Commission hanggang Agosto 2025. Ang atlas na nilikha ng Federal Security Service at ngayon ay bahagi ng higanteng militar-industrial na Rostec. Ibig sabihin ay direkta siyang nagtrabaho para sa kompanya ng Federal Security Service. Ipinapakita ng archival na resume noong 2014 na inilarawan ni Vasin ang kanyang sarili bilang isang master ng gawaing militar at senior na opisyal ng Chief of Staff ng isang regiment. Noong dekada 90, lumipat siya sa komersyal na larangan ngunit nanatili ang ugnayan niya sa militar. Mahalagang tandaan na ang Federal Security Service ay dumating na sa sarili nilang tao. Kagiliw-giliw din na may dahilan ang mga kanluraning opisyal sa seguridad na magduda sa kaugnayan ng Ukraine sa tangkang pagpatay kay General Alexeyev ng Russia. Ayon sa intelihensya, sinabi nila sa Washington Post, ginawa na ng mga espesyal na serbisyo ng Ukraine ang ganitong pag-atake dati, pero magiging kabaliwan kung gagawin nila ito ngayon, sa gitna ng 3 panig na usapan sa Abu Dhabi. Ang paglahok ni Kirill Budanov, pinuno ng opisina ng presidente ng Ukraine at dating hepe ng intelihensya ng depensa, sa negosasyon ay nagpapataas ng pusta para sa Kyiv. Kung mapapatunayan ang ugnayan ng intelihensya ng Ukraine sa tangkang pagpatay kay Alexeyev, malamang na may kaugnayan ito sa mga panloob na salik, kabilang ang papel ni Alexeyev sa panunupil. Noong 2023, sa pag-aaklas ni Yevgeny Prigozhin, dating pinuno ng Wagner Private Military Company. Binobomba ninyo ang mga sibilyan, winawasak ninyo ang mga inosente, kakabagsak nyo lang ng bus na may mga tao at wala kayong konsensya. Dahil diyan kami narito, gusto naming makuha ang hepe ng General Staff at si Shoigu. Hanggat wala pa sila, Nandito kami, binoblock namin ang lungsod ng Rostov at papunta kami sa Moscow. Paalala, ang 64 anyos na General Leitenante ay binaril ng 3 beses sa pasukan ng gusali sa Volokolamsk Highway, Moscow, noong Pebrero 6. Si Alexeyev ay naospital sa malubhang lagay. Noong Sabado, iniulat ng mga pampamahalaang media na matagumpay siyang naoperahan at nagkamalay na. Iniimbestigahan ng komite ng pagsisiyasat ang kasong tangkang pagpatay, pag-atake sa sundalo at ilegal na baril. Si Alexeyev ay isang bayani at unang naging pinuno ng pangunahing tanggapan ng paniniktik ng Russia mula 2011. Ikinonekta na ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov ang tangkang pagpatay sa general sa layuning hadlangan ang negosasyon para tapusin ang digmaan. Ibinuntun niya ang responsibilidad sa Ukraine kahit bago mahuli ng Federal Security Service ang mga pinaghihinalaan. Pinaninindigan ni Lavrov na Ukraine ang may gawa. Pero gusto ko lang ipaalala ang mahalagang nangyari tungkol sa hayop na ito at kay General Alexeyev. Ayon sa kwento ng komander ng unang course ng National Guard Azov na si Denis Prokopenko, itong si Alexeyev noong Mayo 2022 ang naging pangunahing kinatawan ng panig ng Russia sa negosasyon sa Mariupol habang umaalis ang garrison mula sa teritoryo ng Azovstal na pabrika. Ayon kay Prokopenko,
Nangako si Alexeyev na susunod ang Russian Federation sa Geneva Convention tungkol sa pagtrato sa mga bihag ng digmaan at ginagarantiyahan din niya ang maayos at katanggap-tanggap na mga kondisyon para sa mga bihag. Para naman sa mga tagapagtanggol ng Ukraine, sa dokumento ay mismong lagda ng general na si Alexeyev ang nakalagay. Para sa isang Ruso, walang halaga ang salita ng opisyal. Ibinigay ni Alexeyev ang kanyang salita bilang opisyal. Na tungkol sa pyrometry Yesaria o mas tama ay iniimbento ni Ned Chepoven at Denis. Para kay Alexeyev, balewala ang sinabi ng opisyal. Pero ito ang Rusya. Ano pa ang aasahan mo? Ayon sa datos ng pangunahing tanggapan ng paniniktik ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, si Vladimir Alexeyev ang responsable sa paghahanda ng datos para sa pag-atake sa sibilyang pasilidad sa Ukraine at pati na rin sa pag-oorganisa ng tinatawag na referendum sa Kherson na rehiyon. Kayo na ang bahalang magbigay ng konklusyon. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang o interesante ang episode, maaari ninyo kaming suportahan sa pamamagitan ng donasyon o subscription gamit ang mga link sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.